sine. Nakakausap ko yung isang matanda doon. Ganun pala pagka araw ng mga senior, nag-uumpukan sa labas ng sinihan ng mga senior at nakakapagkwentuhan. So, pwedeng pagkakataon na yan para makapag-share ng Word of God, makapag-encourage para sa Panginoon. Minsan nanood ako, nandun ako sa labas, naghihintay. Habang naghihintay kami, ang lakas, confident ako, sabi ko, kukuha ko ng ticket. Sabi nung nag-ticketera doon, wala pa pong buena mano. Anong gagawin ko? Maghintay na lang po kayo kapag meron na. So nakita ko yung mga senior doon, ang dami, naghihintay. At tumabi ako doon sa isa, at nakausap ko siya. Sa pag-uusap namin, talaga aktibo pa siya. Natanong ko sa kanya, ilan taon na po ba kayo? 72, sabi niya. 72, sumingit naman yung isa, sabi niya, ako 80 na. Praise the Lord, sabi ko. Sana po, mapalad po kayo, inabot nyo na yung ganyang edad. Bakit? Ako nga po, questionable ba? Ba't ilan taon ka na ba? Magsi-61 na po ako. Hindi, bakit? Aabot ka, sabi. Hindi po natin alam, sabi ko. Kasi, ang buhay natin is walang katiyakan. Meron nga dyan pagkapanganak pa lang, namamatay na. O kaya, nasa sinapupunan pa lang, namamatay na. O yung iba naman, nagkakaedad nga, subalit, minsan, naigugupo naman ng karamdaman, namamatay rin. Meron naman yung iba, namamatay rin dahil sa aksidente. Hindi natin mamala yung mga kapahamakan. Pero minsan naman, natutulog lang, hindi na nagigising. Kaya nasabi ko po sa inyo, mapalad po kayo, inabot niyo po yung ganyang edad. At sa pagdating ng araw kasi, hindi ko na po nasabi. Baka matakot Kasi pagdating ng araw, ipagsusulit natin kasi lahat yan Sa Diyos, ano ba ang ginawa natin sa lupa. Dumating kasi yung time na, minsan naman, naikwento ko rin nasabi ko rin, o sa aking sarili na lang, yung iba nga dyan, hindi na umaabot ng ganong edad, nagmamadali. Ang ibig sabihin, nagpapakamatay. Kamakailan, napakinggan natin, napanood natin yung anak ni Kim Atienza, di ba? Sa kabila ng mayaman sila at sikat siya sa TikTok. Sikat na sikat siya. Hindi natin akalain na meron pala siyang lungkot sa buhay, At nakakalungkot din isipin, nagpatiwakal. Kaya nakita ko rin ang kanyang tatay nag-post pinipilit na takpan ng kanyang kalungkutan, pero bumigay rin. Dahil ang buhay ay weather lang, sabi niya. Pero nakita natin ramdam natin sa bandang dulo yung lungkot niya. Siyempre, lahat naman tayo talaga. Kapag iniwanan ng mahal natin sa buhay, mayroong kalungkutan. Hindi po natin mawawala yung kalungkutan niya. Lalo na ang taong mahal na mahal mo sa buhay, ay bigla-bigla kang iiwanan. Ang lungkot po noon. Even, ang Panginoong Hesus nga po, dumating yung time, namatay ang kaibigan niya si Lazaro, di po ba, tumangis siya, at nalungkot. At nung nanalangin siya sa Gethsemane, nung siya'y aarestuhin sobrang intense ng kanyang lungkot, ng kanyang lambay, pinagpawisan siya ng dugo. So, ganito po sa atin, Because of God's grace to us, naranasan natin lahat yung biyaya ng Diyos. Pero may I invite yung mga children? Pwede po ba natin ipanalangin ng mga children? Sige po, yung mga children, dali natin dito. Brother Jericho, Brother Jerome, Jeff. We will pray for you. Okay, baka meron pa pong children sa labas. Pag-pray natin. Dito kayo sa gitna. Yan. Maganda. Darating ang araw, gagamitin din kayo ng Lord sa pag-akay ng mga kaluluwa tungo sa kanyang karya. Mari ko po bang hilingin yung kanang kamay ninyo at samahan niyo po ako sa pananalangin sa kanila. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, idinudulog po namin sa inyo ang buhay ng mga batang ito sapagkat alam po namin, mas ang pamamaraan mo, mas dakila, ang iyong pamamaraan ay hindi namin pamamaraan. Mas higit na dakila ang iyong mga plano kaysa sa aming mga plano. Kaya nga po, ang mga batang ito
ay itinitiwala namin sa iyong pamamatnubay, sa inyong pangangalaga, sapagkat mas dakila ang plano mo sa kanila. Mahubog sila sa kabutihan, tungo sa kabanalan, at magamit mo sila, Panginoon, sa pag-akay ng mga kaluluwa tungo sa inyong kaharian, Panginoon. Maging pagpapala sila sa lahat ng mga tao na kahanlang makaksalamuha, maging pagpapala rin po sila sa iglesyang ito na pinagdalhan nyo sa kanila. Maraming po salamat. Pagpalain mo po sila, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Praise God. Tulad po na nasabi natin kanina, dahil sa habag, mercy ng Diyos sa atin, ibinibigay niya sa atin ang biyaya, ang pagpapala. May I invite everyone, tayo po lahat ay tumayo. At basahin po natin ang ating key verse sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Basahin po natin ito with gladness in our heart. Sabi po, Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, "But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved." Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mayamang salita. Maaari po bang tayong lahat ay yumuko at manalangin? Patuloy natin damahin ang presensya ng Diyos sa ating piling. Panginoong Diyos, kami muling dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Sa inyong kabanalan, no, Diyos, bagamat alam po namin, hindi kami karapat-dapat. But subalit, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, kami po ay nakakalapit sa iyo, Lord. Maraming po salamat sa napakalaking pribilehiyong ito, Lord. At ngayon sa pag-aaral po namin ng iyong salita, samahan nawa kami ng iyong Santong Espiritu. Buong laya po namin siyang hinaayaang kumilos sa buhay namin upang katagpuin ang pangangailangan ng aming buhay ng aming Espiritu. Kung ito man ay nalulungkot, Lord, bigyan niyan po na sigla at lakas. Kung ito man ay nanghihina, kalakas ang spiritual din po pagkaloob niya. Kung ito man ay nababagabag, O Diyos, kapanatagan po ang ipagkaloob niya, Lord. Kung kami man ay may karamdaman, kagalingan po ang inyo pong ipahayag sa amin. Lord, maraming pong salamat sa biyayang ito. Nawa po, sa biyaya mo pong ito ay mapagyaman po namin sa aming mga puso. At madala po namin, may bahagi rin po namin sa mga taong nais mong pagpahayagan namin upang sila rin naman po ay makatamo ng kagalakan buhat sa iyong biyaya. Maraming po salamat, O Lord God. Ikaw lamang po ang aming pinaparangalan, pinapupurihan at dinadakila sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Everybody say, Amen, Amen. Sige po. Praise God. Basahin po natin muli sa Ephesians chapter 4, verse 5. Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Sa New International Version po ito sabi, "But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved." Ang Diyos po ay tunay na napakadakila, napakabanal. Minsan, pagka nagkakaroon ako ng nagsishare ako ng Word of God, meron silang mga Diyos na sinasabi, ganon. Lalo na po yung mga Islam, no? Nagtatanong ako minsan, ano ba ang nilikha ng Diyos mo? Kasi may tanong ako sa sarili ko, sabi ko, ano ba ang kabuluhan ng Diyos kung walang creation? Sabi ko, meron din ako nabasa at nakita ko rin, God is still God even without man. Tama. But He want to prove His being. Gusto niyang patunayan sa atin ang pagiging Diyos niya. Kaya nag-create siya ng lahat ng mga bagay. Nakikita man o hindi. Pero sa lahat ng nilikha niya, isa lang ang tinampok niya. Yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Yan ang tinampok niya. Ibig sabihin, yan yung pinakaminamahal niya ng gusto. Not an angel, but the human. Mas pinagpahalagahan ng Diyos ang tao. Kaya sabi natin,
God is still God, even without man. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. How he can prove na talagang siya ang Diyos ng pag-ibig kung wala siyang creation, di ba? Kaya nga po, nanatili sa ating pong buhay, talagang naging kakambal na po ang biyayang to. Alam niyo po sa ating pagkakalikha sa atin ng Diyos, tatlong bagay ang pinapakilala sa atin eh. Una, we are created according to His likeness. We are created according to His image. Number one, we are fearfully and wonderfully made by God. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lang yung pinag-ukulan niya ng panahon, effort, oras. Kasi the rest, sinabi niya lang eh, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng ganito, magkaroon. Pero nung lilikhain niya ng tao, kumuha siya ng lupa. At hinubog niya according to His likeness. At hiningahan niya. So, nag-effort siya. Kaya nga po, ito, mahal na mahal niya. Yung even the angels, nung kanya pong nilikha, salita lang eh. Pero to with effort. Bakit? Ganun po tayo ka-importante. At sabi, buong pag-iingat tayong nilikha ng Diyos. At pangalawa po, no? Tayo lamang, sa lahat ng creation ng Diyos, tayong mga tao lamang, ang pinili ng Diyos. Tignan niyo nga uli katabi niyo. Pinili ng Diyos yan. Di ba? Isipin mo, sa lahat ng nilikha ng Diyos, among the billions of numbers of people, isa ka sa pinili ng Diyos. Di ba? Napakalaking pribilehiyo, napakalaking biyaya. Kahit, sabi nga sa John kahit hindi nyo ako pinili, pinili ko pa rin kayo. Ano ba ang pinili ng tao? Sabi niya, hindi niyo ako pinili. Sabi ni Panginoong Jesus eh. Pero pinili ko pa rin kayo. Eh nung tatanungin natin, ano ba ang pinili ng tao at hindi si Kristo ang pinili? And then, number 3, napakalaking pribilehiyo natin bilang tao is tayo lamang ang nagkaroon, biniyaan ng Diyos ng saving grace. Even His most precious Son died for our sin. Di ba? Paano natin yung matitreasure? Tinetreasure nga ba natin? Sabi po natin dito, what is grace? Grace is God's unmerited favor. Sabi rin po ni Pastor Charles nakaraan, ano po? Totoo naman po, God's unmerited favor, kindness, and mercy towards humanity. And that is, para lang po pala sa mga tao ang grace na sinasabing ito. Naku, sana damay na rin ang ilang creation niya. Eh, yung demonyo kaya, may grace. Di ba? Pero the thing is, nandun na sila, meron na silang judgment. Tayo, i-judge pa lang pagdating ng araw. Kaya ngayon pa lang, pag sumikapan na natin, na magampanan ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Sabi natin, unmerited favor o yung sabihin natin, undeserved favor. Sa Tagalog, ano pa itong undeserved favor? Ito yung hindi kakarapat dapat na pagbigyan ng kagandahang loob, pero binigay pa rin sa iyo. Paano po yun? We don't deserve to be loved, pero minahal pa rin tayo ng Diyos. Bakit we don't deserve to be loved? Kasi we always go against the will of God. Di ba? Ako, meron akong anak. 6. Ikinatutuwa ko labis kapag ang mga anak ko sumusunod sa akin, sa mga iniuutos ko sa kanila. Pero, nababagabag na ikinalulungkot ko, nalulumbay ako, kapag yung gusto ko, against naman sila. Kung ako nalulungkot kapag hindi sinusunod ng mga anak ko, how much more of our God? Di ba? Kaya we don't deserve to be loved. But still, God's always proved to us that He loved us
unconditionally. Ganon. Kaya, we don't deserve to be loved. We don't deserve to be fed. Hindi natin deserve na pakainin tayo ng Diyos, bigyan tayo mabuting kalusugan, but still, andyan pa rin yung oxygen sa hangin. Nabubuhay pa rin tayo. And still, yung mga pananim, nag-grow. And also, yung mga hayop na kinakain natin, patuloy na dumadami. Why? Because of the richness of grace by God. Di ba? We don't deserve to be freed. Palayain dahil lahat tayo ay bilanggo ng kasalanan. Lahat tayo ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. We don't deserve to be freed, but God gave us freedom through Jesus Christ. Di ba? We don't deserve. What we deserve is to be consumed. Yung pumahanaw na tayo. Ang deserve natin is katulad ng Sodoma at Gomora o na pinaulanan ng apoy at walang nabuhay kundi si Lot lang at ang deserve natin ay malunod sa napakalaking baha ng 40 days and 40 nights ng kay Noah. Ang yun ang deserve natin eh. But sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, sinabi niya, I will not anymore. Hahayaang mamatay sa pamamagitan ng baha ang mga tao. Kaya yung mga flood control dyan, yung mga DPWH natin dyan, diba? Isipin natin, no? Bakit mayroong mga ganun tao na pinagtiwalaan mo dahil sa nakikita mo na may mga integridad? Pero bakit nauuwi doon sa nangyayari ngayon, no? Even yung mga government officials o yung elected officials natin ay sabwat sa mga korupsyon. So, napasadahan ko lang po dahil may kinalaman pa rin ito sa biyaya ng Diyos. But still, the grace of God abound in us. Sumasagana pa rin. Kasi lahat po tayo darating ang araw, ipagsusulit natin lahat ang mga ito. What is grace? Grace cannot be earned. Hindi po natin ito matatamo. Hindi po natin ito makukuha sa pamamagitan ng pagsisikap natin. Ito ay kusang loob na binibigay ng Diyos sa atin. Sabi po, it is something freely given to us by God. Jesus is the perfect example of God's grace. Maya po sabihin na talakayan natin yan mamaya. But the thing is, ang grace na sinasabi po dito sa atin ng Panginoon, hindi mo ito kinakailangan paghirapan pa. Kundi ito ay kusa niyang ibinibigay sa atin. Walang bayad. Libre lang. Kaya every time, alam nyo, sabi ko sa inyo kanina, mapalad tayong lahat na nandito dahil umabot tayo sa ganitong edad. At loobin nawa ng Diyos, marami pang taon ang maranasan natin. At habang naghihintay tayo sa panahong yun, gumawa tayo ng mga bagay na ikalulugod, ikasisiya ng Diyos sa atin. Grace cannot be earned. In 2 Corinthians, ito yung supporting verse po natin, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Alam niyo yung kinakanta natin, give thanks. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Malaman na malaman po yung awiting yun. Pero hayaan natin na yung mga mahihina, sabihin nilang malakas tayo. Yung mga taong mayayaman o mahihirap, sabihin, napakayaman natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sa buhay po natin, pag pinag-usapan natin itong, sabi ko, mga araw, sabi ko,
paano ko makakagawa ng message in regards of grace? Lord, talaga mo. Kasi sa totoo lang, yung ginagawa ko pala ngayon, grace na to eh. Talagang hindi mo kayang ungkatin. Dahil nandyan yung buong pagmamahal ng Diyos sa atin. Itong grace na to. Kaya nga po, mapalad tayo sa kabila ng lahat ng biyaya ng Diyos na natili pa din ang katigasan ng ulo natin. Yung nanatili pa din ang katigasan ng ulo ng tao, ayaw makinig. Tignan nyo mas marami ang nawiwili sa pag-i-scroll, sa pag-cellphone, ng pinapanood, yung mga reels, yung mga threads, o yung mga sa FB, yung mga post. Pero kahit na merong application ng Bible, ang cellphone nila, still ignoring the Word of God. Minsan, may lalabas ng mga encouraging word o yung mga preaching and keep on scrolling up. Di ba? Alam niyo po, minsan, sa pamamagitan din ng, hindi ko naman po binabawal yung paggamit niyo ng cellphone o ng social media. Kundi sa totoo lang, ginagamit din ito ng Diyos to remind us of His love to us. Minsan, pagka bukas ko ng messenger ko, kaya ng FB, nakikita ko yung mga notification ko. Marami nagpapasalamat. Thank you, napapanahon po ang iyong mensahe. Wala po kayong kinikilingang ibang relihiyon. Di ba? How do you feel kapag nakaramdam ka na gano'n? Pero marami rin nagbabash. Pero it doesn't mean, for me, natitigil ako kapag may nambabash. Pero sa totoo lang, dito po ako tinawag ng Lord Social media evangelism. Kaya nga po, kung nakikita nyo, nagre-record po tayo, nilalagay po natin for the sake ng mga taong wala rito na hindi nakarinig. Para mapakinggan din nila. At sabi ko sa mga tao, mas maganda kapag shinare mo, lalo na sa message ko, mas maganda kung shinare mo to dahil para ka na rin nag-share ng encouragement sa mga tao. Pero ba't hindi ginagawa ng mga Kristiyano? Di ba? Hindi po ako nagpaparami lang ng content ko para magkaroon ako ng magbayaran ako ni Meta. Hindi po. Yung pong burden ko doon is to share the Word of God. Para sila rin. Kaya nga po, madalas naririnig ko rin po, Brother Jess, pwede ko po bang i-share itong inyong dahil pagkagising ko, ako po ay na-bless dito. Praise the Lord, sabi ko po, go ahead. Kaya nga po, malaking bagay na rin ngayon ang social media para makakuha tayo, para po masunod natin yung Great Commission ng Lord. Go ye therefore and make disciple at gamitin po natin baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey. And the promise of God, kalakip dito. Sabi niya, and lo, I will be with you till the end of the ages. Sabi po natin dito, even Christ, even the grace of God abound to us, sumasagana sa atin, nananatili pa rin matigas ang ulo ng tao. Ayaw sumunod. Nagpaparamdam na siya sa pamamagitan ng sitwasyon, mga kapatiran na nagsishare, even the social media, but still, ginagawa niya pa rin yung gusto niyang gawin. Kaya nga po, kahit na ganoon ang ginagawa ng tao, sumasagana pa rin ang biyaya ng Diyos sa atin. In Ephesians chapter 2, verse 1-3, itong katotohanan sa ating mga tao. 4 na katotohanan. Basahin po natin dito. Sabi niya, Ephesians chapter 2, verse 1-3 said, once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. In verse 3,
all of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger just like everyone else. Apat na katotohanan ang tinukoy po sa atin dito ng Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Number 1, we are dead because of tayo po ay patay dahil sa ating pagsuway sa Diyos. Patay dahil sa pagsuway. Ibig sabihin patay. Patay ang kaugnayan natin sa Diyos dati. Pangalawa, alipin tayo ng kasalanan. Anytime gusto natin gawin ang gusto natin gawin, ginagawa natin even we know that it is against the will of God. Wala tayong pakialam. Gusto kong gawin to eh. Pangatlo, tayo ay kontrolado ng demonyo. Madali tayong udyukan. Huwag ka nang umattend ng Bible study. Matulog ka na lang. Magpahinga ka na lang. Huwag ka nang umattend ng practice. Mag-ML ka na lang. Mga buyo ng demonyo, yun ang deception niya. At madali tayong sumunod dahil kontrolado tayo ng demonyo. Pang-apat na katotohanan ng pinakamalupit. Dahil sa likas nating pagsuway, tayo ay kabilang sa mga kinamumuhian ng Diyos. Apat, paano ba mamuhi ang Diyos? Di ba? Pinatunayan niya na namuhi siya sa mga demonyo, di ba? Nilagyan niya siya ng final destination niya doon sa impyerno, di ba? At the same time, yung mga taong sobrang tigas ng ulo, nilunod sa baha. Sa arko, nabuhay lamang yung 5 na mag-anak. Sa Sodom at Gomorrah, umulan ng apoy. And that's how God display His anger. Apat na katotohanan, no? Hiwalay tayo lahat sa Diyos. But, ito po yung ating verse, ito po yung ating key verse. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Di ba? Napakalaking privilege po para sa atin na dati tayong itinuring patay dahil sa ating pagsuway, ngunit dahil kay Kristo, sa pakikipagkaisa natin kay Kristo, tayo ay muling binuhay ang ugnayan natin sa Ama. At ang tao ay muling nabuo sa pamamagitan ng bugtong na anak. Subalit, hindi ganun kadali eh. Hindi po ganun kadali ginawa ng Panginoon. Hindi po ganun kadali ginawa ng Diyos. Una, sinunod niya ang proseso ng pagiging tao. Paano ba ang proseso ng pagiging tao? Nung una, 4 na paraan ang tinuturo sa Biblia na proseso ng pagiging tao. Una, ang Diyos kumuha sa alabok, naging tao. Isang proseso yun. Pangalawa, sabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. Kinuha niya yung ribs. Yung extra ribs ni Adan at naging Eva. Kaya masasabi ko, sinabi sa akin ng isang babae, may magagawa ang babae na hindi kayang gawin na lalaki. Ano po yun? Yung mga alam niyo po ba ang unang nanganak lalaki? Si Adan. Ang pinanganak niya, si Eva, galing sa ribs. Sabi ko po, ganun. Kaya wala po tayong masasabi na hindi magagawa ng lalaki. Nagawa na po eh. Pangatlong bagay, paraan, proseso ng pagiging tao, ay nung nagkasala si Adan at si Eva because of disobedience. Nagkaroon sila ng mali siya, nagkaroon sila ng ugnayan, at nagkaroon sila ng anak. Si Cain at si Abel, pagsisiping nila. Pang-apat na proseso, paano po? Ito po yung paraan nung ipinanganak ang Panginoong Yesus. Nilimliman ng Holy Spirit si Maria at ipinanganak ang Panginoong Yesus. Nung ipinanganak ang Panginoong Yesus, meron ba kayo nabalitaan ng anak na virgin pa? Ganun po ang proseso ng ika-4. Meron din sinabi ang Panginoong Yesus,
Kahit sa pamamagitan ng batong ito, makakalikha ng tunay na lahi ni Abraham, ang Diyos. Kaya niyang gawin, pero hindi niya na ginawa. Pero 4 na proseso. Kaya ngayon, hindi ganun kadali ginawa ng Panginoon ang proseso ng pagliligtas sa tao. Sinunod niya ang proseso ng pagiging tao. Naranasan niyang magutom, naranasan niyang mauhaw, naranasan niyang apihin siya, libakin, maliitin. Naranasan niyang siya ay hindi pagtiwalaan. Naranasan niyang siya ay hatulan at sabihan na anak ng demonyo. Tinanggap niya lahat yun. Subalit, dumating pa ang paraan, pinakamatinding pagsubok sa kanya. Walang iba kundi tumawag siya ng 12 apostol, subalit ang isa roon ay Judas. Pinagpalit siya sa 30 pirasong pilak. At hindi lamang po yun. Yung tinuturing niyang very bold sa kanya, na parang leader ng 12 iyon, siya ay itinatwa. 3 beses siyang tinatwa. Hindi ko nakikilala ang taong yan. Saksi ko ang langit at lupa. Hindi ko nakikilala ang taong yan nung tinatanong si Apostle Peter. Gaano kasakit sa Panginoon ang nangyaring yun sa kanya. Pero ignore ng Panginoon yun. At the same time, eto na, yung mga latigong umahakot ng kanyang laman ng dulo, tiniis niya lahat yun. At kahit dehydrated na, dahil sa dami ng lumabas na dugo sa kanya, pinasan niya pa rin ang krus na napakabigat hanggang doon sa Golgota. Kaya, ano pa? Ang masasabi natin, gaano ba tayo kamahal ng Diyos? Gaano nga ba? Sa sobrang pagmamahal ng Diyos, Ama sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus wag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay sa atin. At nung binigay sa atin, hindi natin tinanggap, pinatay natin. Kaya nga po, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, inignore lahat ng Ama. Nakikita niya anak niya, unti-unting pinapatay, pinahihirapan ng mga tao. Pwede niyang gawin, ipadala niya yung hukbo ng kalangitan at i-consume lahat ng tao. Pero hindi niya ginawa dahil mahal niya tayo. At dahil sa biyaya na to, binibigyan niya tayo ng another chance para magkaroon pa rin tayo, ma-inherit natin yung kanyang kaharian. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, hindi ang Diyos ang susunod sa atin. Tayo ang dapat sumunod sa Diyos. Hindi siya ang makikinig sa atin. Tayo ang makikinig sa mga sinasabi niya. Kaya lang madalas kapag nagsasalita ang Diyos sa atin, we keep ignoring. Pero pagdating ng, alam niya po, ang salita ng Diyos, hindi napupunta sa baliwala. Darating at darating ang araw, maaalala mo at marirealize mo ang lahat ng to. Siya ang lumikha sa atin. Tayo ang nilikha. Ano ang karapatan nating magreklamo? Di ba sa totoo lang, dapat siya nga nagre-reklamo sa atin, pero hindi. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin, hindi tayo ang magtuturo sa Kanya. Ngayon, tanungin natin, ano ba ang relasyon mo sa Diyos ngayon? Sino ka sa Kanyang harapan? Ano ang may pagmamalaki mo sa harapan ng Diyos? Meron ba? Sabi niya, alam niyo ba yung kanta? Yung kinakanta natin na tayo isa lamang alabok, na talagang isa lamang tayong lupa na nilikha ng Diyos, binigyan niya ng
Binigyan niya ng hininga niya at nabuhay. A flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A vapor in the wind. Di ba? Yun ang illustration sa atin eh. Para tayong bulaklak. Nandito ngayon. Umaya wala na. Lumilipas. Merong limitasyon. Hindi tayo ang nagtuturo dapat sa Diyos. Ang Diyos ang magtuturo sa atin. Pwede tayong burahin at gumawa ng bago ang Diyos. Pwede tayong burahin ng Diyos anytime He wants. Pero hindi niya ginawa yun eh. Because of His great love for us. Pwede siyang, sabi niya, minsan napuno na ang Diyos sa mga Israelites eh. Sabi niya kay Moses, tumabi ka Moses. At lilipulin ko ang mga taong yan. At sa iyo ko pagmumulain ng bagong henerasyon. Ano sabi ni Moses? Burahin niyo na rin po ang pangalan ko sa aklat ng buhay kapag ginawa niyo yan. Di ba? Lahat ng ginawa ng Diyos kapag ginawa niya yun ay mababaliwala lahat. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tinanggap niya lahat yan. Tiniis niya lahat ang mga ito. Ngunit di niya ginawa na tayong lahat ay mabura. At sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 23, for the wages of sin, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat lahat tayo ay nagkasala, hindi tayo umabot sa kalooban ng Diyos. And Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ano ba pipiliin natin doon? Lahat tayo nagkasala. Sino ba rito hindi nagkasala? Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ang destinasyon natin patungo sa impyerno. Pero sa sobrang pagmamahal ng Diyos, gumawa siya ng access para makapunta tayo may access tayo sa kalangitan. At ito walang iba yung pagsampalataya natin kay Jesus Christ. Minsan natanong ko yung Muslim kong chef dati, sabi niya, sabi ko, how can you inherit, sabi niya, eternal life, sabi niya. Do you believe in it, that there is life after death? Yes, sabi niya. Okay, how can you have an assurance that someday you will go to heaven? Oh, it's easy, sabi niya. Sabi niya, you do good works. Okay, if I make a lot of good works, I help a lot of my co-workers here, and I did a lot of good things. Does it permitted me to, sabi ko, ito ba yung magiging access ko para makapunta sa kaharian ng Diyos? No. It is for God's alone who will decide if you will go to heaven or not. So sabi ko, wala pa rin assurance. But in our Bible, sabi ko, there is an assurance even though you are still living here. Sabi sa kanya, what's that? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish but have everlasting life. So, if you believe in Jesus Christ, sabi ko, if you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, you have a Savior and you will have an access to His kingdom. Sabi ko, no, sabi niya. So, wala akong magagawa. Yun ang gusto nila, yun gusto nila. Minsan nagtatanong din ako eh. Sa kabila ng lahat, nung sa Egypt, yung journey ng mga Israelites sa kanilang paglalakbay para puntahan ang Promised Land, bago mangyari yun, nagpakita muna ng maraming himala ang Diyos sa mga Egyptian people. Sa mga Egyptian, nagpakita ng mga himala. Nandun yung salot ng mga balang, salot ng mga niknik, yung mga salot ng bukol, yung mga palaka, yung ilog, naging dugo, at ng mga nangamatay lahat ng mga isda, at yung pinakauli, yung isang salot ng firstborn son, nangamatay lahat. Tapos nakita rin nila yung pagkakahati ng dagat para makaligtas lamang ang mga Israel sa kanilang paglalakbay.
Nakita nila lahat yung mga himala ng Diyos at naniwala sila na ang tunay nga ang Diyos ng Israel ay tunay na Diyos. But still, hindi nila sinamba. At sinamba pa rin nila yung mga dapat nilang sambahin. Bakit? Alam niyo po ba kung bakit hindi nila sinasamba? Dahil sa salitang tradisyon, nakamulatan ko na ito. Sabi ko, dati nasabi ko rin po yun nakamulatan ko na ito, ipagpapatuloy ko kung ano sinumulan sa akin ng mga magulang ko. Paano kapag mali pala at hindi nasasalig sa katotohanan? E di ipagpapatuloy ng mga anak namin to pagdating ng araw. Kaya nga po, in-expose sa atin ng Biblia para maging gabay natin, para lalo nating maunawaan, malaman kung anong tunay at nasasalig sa katotohanan tungo sa pagpunta sa kaharian ng Diyos. Sabi po natin, and this is my last words po, my conclusions. Grace is the message of God to all people. Ang mensahe ng Diyos lahat sa atin to. Itong biyaya na to. And the thing is, how do you treasure the grace given by God to us? Karapat-dapat ka ba na magpagtiwalaan at mag-treasure ng grace ng Lord? O baka katulad ka rin ng mga taga-DPWH. So, dito po, grace is the message of God to all people. And Jesus is the grace given by God to us. Di ba napakalaking pribilehiyo para sa atin? Sariling anak ng Ama, ipinagkatiwala sa atin. Kaya po, meron pa po rito that Jesus is the grace given by God. Grace is the cover of love. Meron po akong ginawang acronyms. Ito po. Grace is God redemptions at Christ expense. Ito yung pagtutubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi kailangan bayaran natin yung kasalanan natin. That we will all appear in the judgment seat of Christ someday. Uusgahan po tayo. Nung uusgahan tayo, ano ba ang ibabayad natin sa kasalanan natin? Wala. Pero because of Christ's redemptive works to us, He redeemed us. Binayaran na ni Jesus. Kaya nga po, pag-arap natin sa hukuman ng Diyos, yung mga tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, justified, bayad na. Kaya we all have an access to eternal life if we believe Jesus Christ as our Lord and Savior. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Habang tayo po ay nakatayo sa mga oras na to, atin po yuko ang ating mga ulo at damahin po natin sa mga oras na to gaano ka-precious ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Am I worthy? Ako ba'y karapat-dapat na pagbayaran ng Panginoong Yesus, ng kanyang dugo, ng kanyang kamatayan sa krus? Karapat-dapat pa ako ba akong tumanggap ng buhay na walang hanggan? Subalit, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay pinaging dapat pa rin ng Diyos because of His grace, because of His mercy to us. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang iyong pagka-Diyos ay nahahayag tuwina. Hindi lamang sa mga nilikha mo, sa kapaligiran, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ibong lumilipad sa kalawakan o ng mga isda na nabubuhay sa karagatan, kundi ang biyaya mo'y nahahayag sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat sa napakalaking pribilehiyo na hanggang ngayon, Panginoon, kami ay nag-e-exist
Kami po ay nagpapatuloy sa buhay sapagkat ito po ay kalooban mo. Meron ka pa pong nais ipagawa sa aming mga buhay. At tulungan mo po kami, ang mga ipinapagawa mo po ito sa aming buhay, ay magampanan po namin ng buong katapatan, O Diyos. Wala po kami may babayad, wala po kami may susukli sa napakasaganang biyaya na kaloob mo po sa amin. Sa napakasaganang habag mo po sa amin, wala kami may susukli, Panginoon, kundi ang pagsunod lamang at ang pakikinig ng iyong mga salita sa amin, O Diyos. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, ng galak na naranasan namin buhat sa pakikipagkaisa namin sa iyo ay may bahagi rin po namin sa mga taong aming makakasalamuha, O Lord. Bigyan mo po kami ng tapang, ng kapagpahayagan at determinasyon upang may bahagi ito ng buong katapatan at pagmamalaki sa iyo, O Diyos. Lord, sa lahat ng mga nalalapi pa sa aming mga buhay at mga kailangan po namin, higit ka pong nakababatid, Panginoon, lalo na po sa kagalagayan po namin sa lugar na to, Lord God. Salamat po sa napakaraming taon na kami na malagi dito, Lord God. At naranasan ka namin. Nakakilala ng maraming mananampalataya. Naging pagpapala sa mga taong nakasalamuha po namin. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Sapagkat ito'y niloob mo, Panginoon. Pinatunayan mo po sa amin na ganito mo po kami kamahal. But ngayon po, Panginoon, lahat kami rito ay naglalaman ng aming mga puso, Panginoon, ng kahilingan sa iyo, O Diyos. Mangyari ang dakilang kalooban mo at alam po namin mayroon ka pa pong mas magandang ipapahayag sa buhay po namin. At kaming pong lahat ay umaasa sa kapahayagang mong ito sa amin pong mga buhay, O Diyos. Lord God, we entrust everything to you. Even our life, the situation in our life, even yung mga possession po namin, ipinagkakatiwala po namin lahat ito sa iyo, Lord. May your name be glorified sa buhay po namin, sa the rest of our life, Panginoon. At maluwalhati ka po namin patuloy, Panginoon, sama-sama. Hindi lamang po sa lugar na to, kundi sa paglalagyan mo pa po sa mga lugar namin pong tutunguhin sapagkat ikaw rin po ang nagbigay sa amin ng vision dito, Lord God, that this church will be known internationally, Lord. In the name of Jesus, this we all agree and pray. And everybody say, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kunin ko na.